This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Kumustagmay nga adlong Huwebes kanatong tanan. Sa magkausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon kita magahatag og pagtagad ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. November 21, 2024, laiswatang puno sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan o Carmen. Bonus 10 by Carmen alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang gipa-improve, mas pang gipa-anindot, mas pang gipa-epektibo para sa mga paginhanglanon sa tumakaigsuunan. Tungod kayong Herbsmed Pharma Corporation, padayon nga nagtuki-tuki, padayon nga nag-research para sa mga balatian sa panglawas aron matabangan ang atong makaigsuunan. And this time, Nance Super Plus, kini na ang atong gamiton sugod karon. Sa wa pa nakasulay sa atong Nance Capsule, mas gipanindot pagit ni karon tungod kay even cancer pwedeng tabangan. Pinarisan sa U-Aid Herbal Food Supplement nga mao'y makatabang sa problema sa kidney failure, kidney trouble o guban pa nga mga balatian nga may kalambigitan sa kidney. U-Aid and Nance Herbal Capsule ang makatabang aron maundang na ang problema sa sakit sa kasing-kasing o problema sa kidney o uban pa. Imnon lang 2 times a day. O syempre, ang atong Cervicare alang sa mga kababaihan. Kung dalaga ka man, minyo ka man o nagmenopause na, kikinahanglan nimo ang Cervicare. Ilabi na no sa mga migamit o mga nagkadaiyang contraceptives. Dili normal ang menstruation nga nagtuo ka nga gilayagan ka lang. Ayaw pasagdi hinuon ipagawas ang tanang hugaw sulod sa matres aron malikayan ang komplikasyon sulod sa atong matres. Uterus, ovary, ilabi na sa mga nagmenopause ug katong wala nay gana kay mister. Again, Cervicare Herbal Food Supplement before bedtime. Og syempre alang sa itong mga kaigsunan, ilabi na katong mga motek og exam, Remind Capsule para update ang pangisip. Og syempre gawas niya ang atong mga lolo-lola, kinahanglan sila og Remind aron nga dili limtanon. Ang Remind, imnon lang 2 ka kapsula human og kaon sa buntag. Ingon ana lang ka simple. Og syempre, ang atong Remind Choco alang sa itong kabataan para nga ang ilang panglawas, malikay sa balatian, paspas ang pagtangkad sa bata o aptik usab ang pangisip. Kumbaga, aptik usab pag-abot sa klase. Available kini sa tanang butika sa inyong mga lugar. Og syempre, alang sa atong mga kaigsuunan nga mga kalalakinan,
Sa tanang mga driver nga nagbiyahe sa tibok Luzon, Visayas ug Mindanao, gamit sa Megaman Herbal Food Supplement, gawas nga sobra kini kaepektibo sa paglambing-lambing kang misis. Duna pa kini proteksyon sa mga kalalakian nga sobra ka stress sa trabaho. Ang Megaman tanang problema sa kalalakian, ilabi na sa prostate ug sa walay gana kang misis, ang maundang na og mapulihan sa kabaskog ug kaagresibo. Megaman Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. Ug available na ang atong Megaman Coffee, ha? Again, alas mga driver, pwede na ang atong o sa tanan nga mga gumagamit og coffee, pwede na ang atong Megaman Coffee. Available na. Ipangutana sa inyong mga butika sa mga lugar. Ug syempre, ang atong Gijuk Water gikan sa nasod Korea. Exclusive nga nakuha sa Herbsmed Pharma Corporation. Unsa ba ang Gijuk Water? Gijuk sa English is miracle. Sa tanang nagkaproblema sa ilahang sugar, kato mga diabetic patient, kini na ang makakampante kaninyo. Humanin yung kaon, inom lang o Gijuk Water. Bisag unsa kataas sa inyong sugar mo, balik sa normal. Ingon ana ang atong Gijuk Water. Gikan sa nasod Korea, andam nang iapod-apod sa atong mga kaigsuunan nga nagkinahanglan ni ini. Number 1, katong yung dunay mga diabetes. Katong dunay high cholesterol, allergic rhinitis, skin allergies, og labaw sa tanang katong gustong muniwang. Imnon lang, human panihapon o sa kabaso, og dayong katulog another 1 glass. Kini ang pinakatubag sa atong mga kaigsuunan nga nanambok or obese. Again, ang atong Gijuk Water ang tubag ni ining tanan. Og sukad kani atong hangtod karon, nans liniment lang gihapon. Ang atong mga tanom sa tibuok kalibutan adunay kapasidad nga moalim sa mga sakit sa kalawasan. Apan gipili ang pinakamaayo, ang pinakaepektibo. Gipurify, giusa og mao kini ang atong nans liniment oil. Friendly alang sa atong mga anak, ilabi na sa mga baby ug alang kang lolo, lola, tatay ug nanay. Busa sa tanang panimalay, basta haplas, Nance Liniment Oil. Available sa 30 ug 60 ml. Og syempre ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre, alang sa atong Nance Million Budan sa 29 na lang kaadlaw, grand draw na. Simple lang ang pagkabuhaton sa inyong pagpalit sa atong mga produkto. Selfie sa butika kung diin ka mo nagpalit. I-post atong si Answerly Ate Arlene Facebook page. Kung i-PM ang inyong kasinatian, pamasan ka mo ang swerte. Swerteng mananaog sa 1 million pesos. Isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Lain pa nga tag 50,000 pesos. Napulo sa Visayas, napulo sa Mindanao. And padayon pa, taman. Sa December 19, ang atong 5,000 pesos kada adlaw. Once mong gusten mo, alang sa swata mo atong paghatagag pagtagad. Ang atong letter sender o sa kanagngalan o Carmen. Stand by Carmen, alang sa imong swat. Hindi siyempre sa atong tulumanon, Answerly Ate Arlene. For all the times you stood by me
through right and wrong, for being there to catch me when I'd fall. I love you for your faith in me, for all the joys you've given me. But there's one thing makes me love you most of all. You never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was... Dear Ate Arlene, ko sa pangalang Carmen. 70 anyos na ko ate og lumulupyo sa Balangasan, Pagadian City. Naaghat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin, makahatag kinig leksyon ug mga pagtulunan sa mga suking tigpaminaw. Ate, gihapon ang akong tawagan na kanimo bisan pa man sa akong dako nga kamagulangon sa edad. Kay lagi, kiniman ang naandan. Dugay na ko nga suking tipaminaw sa imong programa. O gani nahimo na kining parte sa akong kinabuhi, Ate R. Usa ko ka-retired government employee. Samtang ang akong bana dati nga OFW. 1977 sa dihang gikasal mi ni Roger. Pareho ming nanarbaho sa usa ka dakong tindahan sa among lugar. Pareho ming gikan sa pobre nga pamilya. Wa mi nakakolehiyo tungod sa among tumang kalisod. Gani second year high school lang si Roger samtang ako graduate og high school. Tungod sa akong pag-working student sa akong ayaan. Grabe gyud nga kalisdanan ang pareho namong naagian. Busa sa dihang nagminyo mi gisaad namo sa usag-usa. Nga maningkamot mi para mahatagan ug maayong kinabuhi ang among mga anak, ate. Miunda nga akong bana sa pagtrabaho sa among kitrabahuan para magtrabaho sa welding shop sa iyang uyuan. Gihimo niya kining training ground, ate, para mahasa sa welding kay nagplano man siya nga mo abroad ni Ate Higayuna. Gigrasyahan siya, ate. Ug nakagawas gid si Roger sa nasod Saudi Arabia. Lisod man nga maglagyo mi, apan andam namo isakripisyo ang tanan para sa among pamilya. Isa pa lang ang among anak, ate, sa dihang milarga siya. Una niyang uli, gingnan ko niya. Nga dili na namo sundan ang among anak kay gusto ko niya. Nga paeskwelahon ko sa college. Ate R. Apan, nabuntis ko sa dihang mibalik siya sa Saudi. May nalanggani kay buutan ang akong mga ugangan ug sila ang akong nahimong katimbayayong sa pag-atiman sa akong mga anak. Tuod man, gituman sa akong bana ang iyang gisaad nga paeskwelahon ko, ate. Mingkuha ko sa kurso ng education hangtod nga nakagraduate ko og ihingpit nga nahimong usa ka public school teacher. Samtang si Roger nagpadayon gihapon sa iyang pagpanarbaho sa abroad. Abi mo, ate, nahimong upat ang among anak. 2 ka babae o 2 ka lalaki.
Sama pa paning kamot na hatagan namo og maayong kinabuhi ang among mga anak. Wa nila nasuwayan ang kalisod nga among naagian ni Roger. Among nahatag ang tanan nilang mga panginahanglanon. Nakapundar pod mi og mga kabtangan sama na lang sa balay og yuta ate kung asa mi namuyo. Sa paglambo sa among kinabuhi ate, wa mi malimot sa pagtabang sa among mga ginikanan ug sa among mga igsuon. Gani, na amin napatapos sa pagpaeskwela sa among mga igsuon. Mahal kaayo namo ni Roger ang among mga anak. Tinuod nga lisod gyud ang pagpadako sa mga anak nga mag-inusara. Apang gikaya nako ate. Ang kuno nako nga disciplinarian ko nga inahan. Istrikto ko sa among mga anak. Kay overprotective ko ngadto kanila. Ug nagpasalamat ko sa labang makagagahom nga nang dagko nga butan ang among mga anak ate. Gihatagan nila dakong bili ang among pagpaningkamot sa ilang papa. Busag ikalipay gid kaayo namo nga nakalampos ang upat namo ka mga anak. Nakabaton og ilang kaugalingong mga career. Hangtod ate nga nakabato na sila og kanya-kanya nga pamilya. Apan ate, kung sa una nga wala may problema sa among mga anak, kung kanusa sila nagminyo, puno na hinuon mig problema. Kitang ginikanan di magid makalantaw ate. Ang among kamagwangan nga usa ka engineer, nakabaton og asawa nga hilig manlalaki. Dili man isulti sa among anak iyang problema apan gibati namo ang iyang mga problema ate. Di na mo malikayan nga kami sa kumbana ang masakitan para sa among anak. Kay dili bay apod sayon ang kinabuhi sa akong anak nga usa ka OFW. Samtang nga ikaduha na among anak, nakatunong pod og bana nga mangulata. Pila na kahigayon ate nga gusto na kong bawion ang akong anak apan magbalik man gihapon sila. Samtang ang amo ikatulo, buutan ang bana. Apan ang amo pong anak ang may pagkabadlungon. Mas gusto nga maglaroy-laroy uban ang iyang mga barkada kaysa magbantay sa ilang mga anak. Busag ikontrahan siya sa iyang mga ugangan. Ang among kamanghuran sa amo nagpuyo uban sa iyang pamilya. Dili pod masabtan ang batasan sa iyang asawa. Dili kabalo makisama o kanunay lang magkulong sa ilang kwarto. Di gid malikayan nga ma-stress ko ate. Hangtod 2015, gisulayan mi sa kapalaran. Na aksidente ang among kamanghurang anak. O nakapsan kini sa inhuma ang kinabuhi. Sobra kasakit ang among gibati ate. Halos dili na mo madawat ang maong panghitabo. Ning higayon na. May pauli na si Roger for good ate. Benching ko katuig pod siya nga nag-OFW. Wa pa unta siya plano nga magretiro apan dili ko niya gustong biyaan sa ingon niini nga sitwasyon. Mahinungdan nga miundang nasab siya. Tama-tama naman po ang iyang pagpaningkamot. Kikasakit namong magtiayon ate. Ang pagkawala sa among kamanghurang anak. Pipila pa lang gani kabulan. May uban na dahil og laing lalaki ang asawa. Ang konsuela na lang namo kay naa sa amo gibilin ang among apo.
Sa pagkawala sa among kamanghurang anak ate, lahi na gyud ang dagan. Murabag do nagi kulang sa akong kinabuhi. Bisag unsa pay akong buhaton para makalimot. Nagpabilin gihapon ang kasub-anan sulod sa akong kasing-kasing. Nakaingon ko nga, sa diha mipanaw nga ako mga ginikanan. Sobra kasakit. Apan, lahi man po di ay ate. Kung imong anak ang mawala, mas doble ang kasakit. Ate R, dili lang diri natapos ang akong kasub-anan. 2019, giatake ang ako'y kaduhang anak. Nakoma kini ate. Hangtod, gibawian sa iyang hinuman nga kinabuhi. Ninghigayon na mura na kog mamatay ate. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga nung dili naman lang ako ang ikuha. Halos dili na ako matugkad ang kasub-anan nga akong gibati na higayon na. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga may pag ako na lang ang nawala ate. Dili ang akong anak. Sayo kay siya gikuha sa kahitasan. Daghan pa kay siya pangandoy para saya mga anak. Liso dawaton ate. Magsige na lamang kog hilak. Wa paghihapon matapos ang among kalbaryong magtiayon. Human sa pagkawala sa mong anak ate. Milabay lang ang pipila ka bulan. Ang ako na po ikatulong anak ang ikuha. Mura na kong mabuang na ito'y kayo na. Halos mo na ko ihilak ate. Halos nahurot ng ako mga luha. Giingnan ko sa kong kamagwangang anak. Kinahanglan ko na kong magmaligon. Kaming duha sa ilang papa. Tungod alang kaniya o para sa among mga apo. Bisang sakit ate. Gikalma na ako akong kaugalingon. Akong giunahuna ang giingon sa kong kamagwangang anak. Na kung kami pod ang mawala, mag-unsa na lang sila. Nagbulag sila sa iyang asawa. Kay lagi ni uban ang kiniglaing lalaki. Ayan tulo ka mga anak na asa amo. Kay lagi usaman siya ka OFW. Naapod sa amo ang among apo sa among kamanghuran. Samtang ang among apo sa ikaduha ikatulong nga mga anak. Tuwa sa ilang mga bana. Ate, isa na lang ang among anak na nabilin. Akong giampo sa labang makagagahom. Ngaunta. Dili siya ang mauna kanamo. Kay wag gyoy makatupong sa sakit nga pagabation ate. Kumawad-an og mga anak. Kay ang mga anak manunta dapat ang muhatod sa ginikanan sa lubnganan. Og dili ang ginikanan ang muhatod sa mga anak ngadto sa ilang pahulayanan ati R. Sa pagkakaroon, paningkamutan na lamang nako ate. Nga maging positibo sa kinabuhi. Taliwala sa daghang mga pagsulay o kasub-anan.
Amo na lang gisalig ang tanan sa kahitasan, ate. Kung unsa iya mga plano nga kanamo. Sa akong pangidaron nga 70 anyos, samantalang 72 ang akong bana nga si Roger. Mapasalamaton gihapon kami. Nga naa kami maayong panglawas. Ug wa kami balatian. Malipayon, uban sa mga apo. Gipangaliya ko, ate. Nga unta maplastar daan ang among mga apo sa ilang pagtuon. Ay mi mawala ning kalibutan na. Mao kini ako kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa mapaghatag og pagtagan ni akong suwatampo. Sincerely yours, Carmen. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun, but I ran out of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Please, lady, don't just walk away, 'cause I have this need to tell you. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Pamaskong handog ng Sincerely, Ate Arlene. Basin ikaw ang swerte. Swerte? Yes, swerte nga mo daog og 1 million pesos sa Visayas og 1 million pesos sa Mindanao. Simple ang imong buhaton sa inyong pagpalit og Nance product. 1. Mag-selfie ka sa butika kung diin ka nagpalit. 2. I-post sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture. At 3. I-PM ang inyong kasinatian sa paggamit sa Nance Herbal Product. Pamaskong handog na Sincerely, Ate Arlene. 1 plus 1. 2. 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 16. 5 plus 4. 9. 5 plus 5. 10. My name is Maria Arlina Isabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty. Para sa Smart Kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw. Sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Sakit galikod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit. Gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuoray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika.
This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo Carmen sa imong papadangat imong suwatan po ni atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Tinuod ka na maayo ang inyohang panag-uban sa imong kapikas apan usahay diri sa mga anak ang mga pagsulay. Og tinuod gyud na nga way ginikanan nga di mo bati sa kasakit sa anak. Okay, diri una kita sa itong mga text messages sa atong 0917-159-5812. Naramdaman ito ng puso kong nasasaktan. Ate R, dili gud lalim ang nagyan sa letter sender. Sobra ang kasakit nga bation sa usa ka inahan. Kumawadan og anak ate from Kim of the Milag Manolo Fortich. Kahit na malayo ka, kahit na di Ate R, enjoy na lang niya iyang kinabuhi uban sa iyang mga apo. Dili na lang niya hunahunaon ang mga anak nga mipanaw na sa laing kalibutan ate. Kaya ang tanan lumalabay manggiyod, Cyril of Iligan City. handa na ako kita'y saluhin, di kita pababayaan. Ate R, ako lang ikasulti sa letter sender. Dili na to masabdan usahay ang mga pamaagi sa Ginoo. Apan padayon lang kita sa papakabuhi. Ingon ana mangyod ang tao ati maning kamot ug labangon ang mga pagsulay. Bernie of Cagayan de Oro City. Kasama, sana di mo binabalewala ang lahat ng ating pinagdaanan, dahil ikaw lamang at wala. Ate R, para sa letter sender. Kahit na Kanunay lang itang magmaligoon sa tanang higayon. Kaya ang mga pagsulay naagid na ati akip na sa itong pagpakabuhi ng kalibutan na from Andy of Ipil. nakapalagi, tanging ikaw lang ang nasa isip. Mga Para sa letter sender ate. Ingon ana magid ang kinabuhi. Gusto mo na to makauban na to mga mahal hangtod sa hangtod apan musugot ang sa dili nagi mo biya. Nagkataon lang nga sila ang nauna ate Narsing of Nabunturan, Davao de Oro. Where you go, I'll always be with you. Love you so much, I'll never let you go. This feeling so new, it's like a dream come true. This love that I feel, I'll share with you. Love me so much, and I will Dagang salamat kanimo Carmen sa imo papadangat nimo suwatan pa ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. for you. Sakto ka, kalma na lang. Kalma ang kinabuhi. Relax lang, dili ta magpalabi sa pagunahuna sa mga butang nga di na nato mausab. Ang pagkawala sa imong tulo ka mga anak, dili na gid na mausab. Bisag unsa pa imong buhaton, nahitabo na ang tanan. Move on ug nga padayon. Tungod kay doon ay mga butang nga dili nato kontrolado ug kana ang kinabuhi. Sakit man, apan wa na kitay mahimo kabahin ni ana. world that a girl can. Ang ato na lang sa pagkaron unsaon nga mapakabuhi kaning kalibutana. Nga malipayon uban sa imong kapikas, uban sa imong mga mahal nga apo. Imo na lang i-treasure ang unsa man nga naa kanato ang naa kanimo. Tungod kay walay perpekto ning kalibutana. Ug dili tanan natong gusto mahitabo ning kalibutana. Hinungdan kung unsa ang naa, mo'y atong pasalamatan. Tinuod ka na dili lalim.
ang mawad ang nagmahal sa kinabuhi. Apan ka na mga butanga, di na ginato na makontrol. Mahinungdan nga, musugotag sa dili. Doon ay mga panghitabo nga di na to kontrolado. O pugos na tong dawaton ang tanan. Again, osbon ko, mas nindot nga mapakabuhi ka nga less sa kaguol, malipayan uban sa imong mga apo, ug padayon sa pagpakigbisog. Tungod kay wala laing makatabang kundi ikaw mismo sa imong kaugalingon. Thank you so much, Carmen, sa imong pag-share, sa imong kasinatian din sa tutulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Sa gihapon kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi kasakit man o kalipay, ipadangat sa tutulumanon pamasin ang iyong suwatampo at sunod nga paghatagag pagtagad. Osman kumantay kong oras ang to na lamang ubapohon sa mga taknag sa mga estasyon. Sa gihapon ganyan si Ate Arlene. Ayan, magandang salamat. Bye-bye. I love you all. This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.